Hello, Sagittarius, Sun, and Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo rito, welcome din kayo. Thank you for your support. I truly appreciate it. God bless you all, Sag. By the way, Sag, maraming salamat pala. No? If I always forget, maraming salamat po sa lahat ng mga nagsisend ng super thanks. Salamat for sharing your blessings with me. God bless you more. Maraming salamat po. So, pauna mensahe po ninyo is Two of Pentacles. Yan. So, siguro lagi kayong busy. Lagi kayong you have too much on your plate, no? Kaya parang may imbalances na nangyayari sa buhay ninyo. Merong mga areas of life na kayo na nineglect ninyo, napapabayaan ninyo, hindi na ninyo na nabibigyan ng pansin, no? So, pwedeng ganun. Kaya, balance, no, is being asked of you right now na ibalik ninyo yon, no, and maintain it para nang sa gayon lahat ng areas ng buhay ninyo ay mabibigyan ninyo ng pansin, 'di ba? Maaasikaso ninyo, something like that. What else? We have full energy. Wow. So, new beginning ito. Meron kayong bagong ganap, bagong chapter, bagong yugto sa buhay ninyo na sisimulan ninyo sa ngayon. So, this could be in any area of life. Pwedeng bagong trabaho to, bagong kaibigan, pwedeng bagong relationship, bagong commitment, bagong tirahan, it could be anything, depende sa inyong sitwasyon, but definitely there is something new that you are going to do, something new that you are going to embrace at this time. What else? We have Five of Pentacles. Ayan. So, this is very negative energy, no? Si Five of Pentacles kasi pwedeng nag-aano lang kayo rito, nagfe-feeling lack lang, not necessarily na may problema talaga sa pera, not necessarily na meron kayong pagkukulang, sa pera, pwedeng hindi naman ganon, kaya lang, baka nag-iisip kayo, no? Maybe this is just negative thinking, baka you have worries, no, surrounding money, so pwedeng ganon lang ang sitwasyon dito for some of you. So, don't lose hope. Okay? Always remember, Sagittarius, na kung meron mang problema, meron mang kayong hindi magandang sitwasyon na pinagdadaanan, no? Kahit hindi pera, no? But in any kind of problem, walang problema na walang solusyon. Yun lang ang lagi ninyo pong iintindihin, lagi ninyong iisipin. Okay? So, yung mga maliwanag na windows na yan, that represents the hope sa buhay natin. So, when you are projecting hope, when you are projecting hope and faith, no? Pag lagi ninyong inisip yun, pag doon lang kayo nagli-lean in towards, makakaasa kayo na you will be attracting solutions to your problems. You will be attracting good things, no? Rather than problems. Kasi kung may problema na nga kayo, tapos iisipin pa ninyo yung problema instead of isipin ang solusyon, so mas lalo lang kayong mag-a-attract ng mas marami pang problema. Okay? So, kaya, doon kayo sa kung ano ang mabuti, kung ano ang positibo, para yun ang ma-attract ninyo towards you. Queen of Swords, ayan. So, feeling ko dito you are on observation mode. No? Naka-observation mode kayo rito. So, pwedeng hindi pa kayo nagtitake action towards anything kasi gusto ninyong makiramdam lang muna. Gusto ninyong mag-observe muna. So, pwede rin na nagdidiskarte din kayo. Nagdidiskarte kayo on what is the best thing to do. Pwedeng ganun. Kaya, pwedeng hindi muna kayo nagtitake action, hindi muna kayo gumagalaw, kasi nagmumuni-muni muna kayo, or baka nag-iisip kayo, diba, kung what is best na gawin ninyo at this time. So, at least, no, parang maganda rin, no, there is something, some kind of hope na, no, na nasa isip at nasa damdamin ninyo. We have broken open. So, ang iba sa inyo dito parang pwedeng may ikinalulungkot. Maybe some of you is grieving, diba? Grieving, maybe you have lost something, or you have lost someone, you have lost an opportunity, diba? Pwedeng ganun.
parang ang puso ninyo dito shattered, no? Ang puso ninyo dito parang um, as in broken, 'di ba? So pwedeng related 'yan sa relationship, 'di ba? Pwedeng gano'n or baka naloko kayo kaya syempre masamang-masama ang inyong loob. So pwedeng gano'n. But ang maganda rito kasi there is realization, no? There is realization na uh, meron ditong point sa buhay ninyo na magkakaroon kayo rito ng openness, no? Openness para sa acceptance, openness para sa forgiveness, no? Kaya sa failure talaga, sa failure, sa problema, sa mga obstacles, diyan talaga lumalabas yung best natin, 'di ba? It brings the best in us. It brings out the best in us. Kasi sa mga problema, tulad nito, you were broken, diyan tayo mas nagiging matatag, dahil diyan tayo mas nagiging malakas ang loob, diyan tayo mas natututo, we are learning a lot of lessons, we're learning a lot of wisdom. 'Di ba? Mas lalo tayong nai-empower kapag dumadaan tayo sa mga ganitong sitwasyon. Kaya 'yun ang blessing, no, ng problema. 'Yun ang blessing ng pagiging broken. 'Yun ang blessing na hatid sa atin ng mga obstacles, 'di ba? Yung pinapagtibay tayo, no? Pinapagtibay tayo ng panahon, kumbaga, ng mga sitwasyon na to. And that is what's going to happen siguro, no, for some of you dito sa Sagittarius. We have a higher view. Ayan, use or focus kayo sa mga pagsosolve ng inyong problema and look at things, no, at a higher perspective. Huwag lang kayong mag-focus sa kung ano lang ang options na nandiyan dyan sa harapan ninyo. Yung mga alternative na nandiyan dyan lang sa paligid mo. No? Don't settle on that, na yun lang ang titignan ninyo. Tignan ninyo on a different perspective, on a higher perspective, kasi mas marami pa kayong makikita, mas mai-inspire pa kayo, no, na makapag-desisyon kayo ng tama, makapag-isip kayo ng best para sa inyong sitwasyon. We have birds of a feather. Ayan. So, feeling ko dito merong makakatulong sa inyo. There are going to be people that are willing to support you, to help you. Kailangan mo lang lumapit, kailangan mo lang mag-speak up, kailangan mo lang na mag-reach out sa mga taong ito, no? May mga tao dito na laging willing tumulong sa iyo, always willing to be by your side, ano man ang inyong pinagdadaanan, masaya man, malungkot, problemado man, or may solusyon man, they are willing to be by your side. No, all you need to do is to reach out to them, 'di ba? Kasi minsan may mga kaibigan tayo din, ano, na kahit very close tayo sa kanila, but they are still respecting our privacy. Kaya minsan kung hindi ka rin naman mag-open up sa kanila, 'di ba? Para magdadalawang isip din sila na mauna na silang magsabi na tutulungan kita, or do you need help, ganito ganyan, 'di ba? Kasi baka isipin ninyo nagmamarate siya, or baka nag-fishing lang siya ng information from you, 'di ba? You never know. Iba-iba tayo ng takbo ng isip. But sometimes, pag may problema tayo, pag may obstacles na nararanasan tayo, mas nagiging sensitive tayo, 'di ba? Kaya there are people na kailangan mo lang talagang sabihan, kailangan mong lapitan, at humingi ka ng tulong if that person, no, ay yun ang alam mo or kilala mo na makakatulong sa iyo. So wag kayong magdalawang isip na humingi ng assistance. Great and full, wow, daming blessing na paparating sa inyo rito. Maybe overflowing of blessings are coming your way, no? You're going to be very grateful, magpapasalamat ka rito, you will be very happy and grateful sa mga biyayang ito, kasi this is abundance and prosperity coming your way. At ang mga biyayang yan could be in any area of life, no? Pwedeng abundance of money, abundance of love, abundance of help, of support, of assistance, no? It could come from various sources, at it could come in different shape or form.
We have create silence. Ayan, so sometimes kailangan lang natin na tumahimik, then kailangan lang natin na mag-step back muna at magpahinga, magnilay-nilay at magmuni-muni. 'Di ba? Sometimes yun lang ang kailangan natin para na magkaroon tayo ng focus, magkaroon tayo ng concentration, may balik natin yung balance sa buhay natin. So we need to put ourselves into solitude. Kailangan lang natin ng maotras, no? Kahit saglit lang, okay? Para makapag-isip-isip, makapagpahinga. We have listen. Ayan. So, makinig kayo. Divinely guided kayo. Kaya makinig kayo sa iyong intuition because your intuition will give you a signal, will give you a sign, will give you a message, kung ano na ang next move na dapat ninyong gawin. What is best for you? Okay? Instead of listening to Marites, Marisol, dito na lang kayo sa intuition ninyo makinig. Kasi that is the right information, na makakatulong sa inyo. Kasi divine guidance yon. Rest deeply, create silence, and rest deeply. Ayan. So, yun. Kailangan ninyo magpahinga. Kasi maybe talaga, pwedeng fragmented din kayo yung isip ninyo all over the place. Kasi siguro dahil sa mga obstacles, diba? Sa brokenness na nararanasan ng iba sa inyo rito. So, pwedeng talagang apektado yung takbo ng pag-iisip ninyo sa ngayon. Baka hindi kayo makapag-concentrate at hindi kayo makapag-focus. So, give yourself time, to rest. Give yourself a break. Okay? So, we have protect your boundaries. Ayan. So, itong saktong-saktong dapat ninyong gawin sa ngayon, to protect your boundaries. And maybe, para sa iba sa inyo na hindi pa kayo tawag dito, hindi kayo build ng boundaries. Maybe now is the time or the perfect time for you to do that. Kasi magandang meron tayong boundaries, sa kahit anumang klaseng relationship meron tayo. Kasi mas magkakaroon kayo ng mas stronger na relationship. Kahit kaibigan yan, or person ninyo, magulang, kapatid, or kahit sino man na meron kayong relationship, nakakatulong ang merong boundaries. Kasi it builds a stronger relationship na may respeto, may love, may paggalang sa bawat isa. At mangingimi kayong, magdadalawang isip kayo na apakan, ang toes ng iba. Mangingimi kayong i-bypass yung iba, yung ganun. So, good luck. Thank you for watching Love and Life. Namaste.